ang pinakamalakas na sorcerer ngayon sa loob ng Earth na may kakayahan at may potensyal na talunin, tapatan at durugin ang isang alien sorcerer na kasing lakas ni Sukuna ay walang iba kung hindi si Yuji Itadori. Maliban sa kanya ay wala ng ibang individual sa loob ng Earth ang magagawang pigilan si Dabura. Pero paano niya nga ba yun magagawa? Paano natin masasabi na napaka-OP, napakalakas ni Yuji Itadori ngayon? Dahil yon sa nagtataglay siya ng 9 na overpowered na abilities na mas mapapalakas niya pa matapos ang time skip, matapos ang 83 years na nagdaan. Unang-una na dito ay ang Black Flash Manipulation. Tulad nga ng nabanggit guys, sa main series, walang kahit na sino sa loob ng kwento ang kayang kontrolin ng Black Flash. Automatic nagagamit na lamang ito ng iba pang mga users once na naka-enter na sila ng zone. Isang zone na napaka-rare. To the point na nabanggit na ang tsansa para makapag-land ng isang Black Flash ay 1 out of 1 million. Just imagine kung gaano yung kahirap. Pero isa dong exception itong si Yuji Itadori, as if kaya niyang mag-land ng Black Flash at will. At napatunayan yan guys ni Yuji sa laban niya kontra kay Sukuna sa final battle, kung saan nakapag-land siya ng 8 consecutive na Black Flashes. Huwag kayong malilito kung 7 lang nakita nyo, dahil yon sa ang previous na Black Flash ay nanggaling sa previous chapter bago siya makapag-land ng 7 more. At kung akala nyo rin ang Black Flash ay isang simpleng atake lamang na mas pinalakas sa pamamagitan ng Sparks of Black, diyan kayo nagkakamali guys. Dahil sa pag-land ng Black Flash, napapahina mong kalaban habang pinalalakas at tinatataas ang voltage mo. Meaning magiging mas malakas ang cursed energy output mo, tulad na lamang ng kung paano din nababuff itong si Gojo after niya makapag-land ng 2 Black Flash kay Sukuna. Kung ang 2 Black Flash nga napakalakas na ng epekto, what more pa kaya kung 8 consecutive Black Flashes? At hindi din natin masasabi dahil kung hindi doon natalo ni Yuji si Sukuna, pwedeng ipagpatuloy niya pa yun ng walang humpay. Pangalawa na dito guys ay ang domain expansion ni Yuji Itadori. To be honest, wala pa tayong nakikitang domain expansion sa sumunod na series na ito, sa sequel ang modulo. At ang malala pa dyan guys, napakadaya ng hacks ng domain expansion nitong si Yuji. Even up to now, hindi pa natin alam kung anong explanation. Pero for me, I think na ipapasok niya ang soul ng kanyang target sa loob ng kanyang innate domain. Tulad na lamang ng ginawa niya na pagpasok nitong si Sukuna sa loob ng kanyang memories. Which means literal na magiging vulnerable ang kanyang target sa kanyang sure hit effect sa loob ng kanyang barrier technique. At dito na nga guys, papasok ang pangatlo niyang napakadayang ability, ang kanyang napakalupit na Soul Dismantle. Nakita natin guys na kahit gumamit si Sukuna ng Hollow Wicker Basket ng simple domain, dahil nga sa nagawa yung basagin ni Nobara, tumama ang kanyang Soul Dismantle dito kay Sukuna. Na dahilan kung bakit unti-unti talagang nawasak talaga ang soul ni Sukuna at nakalas niya ito mula sa soul ni Fushiguro. At kung hindi nyo naiintindihan guys kung gaano yung kadaya, meaning kahit gaano kalakas ang defense mo, kahit gaano kakakunat, kahit gaano katigas ang balat mo, wala yung kwenta dahil soul mo mismo ang tatamaan ng Soul Dismantle niya. Hindi lang yon guys, ang pinaka nagsisilbing para bang fundamentals or foundation ng kanyang Soul Dismantle ay ang kanyang Soul Punches, ang kanyang soul damaging attacks. Meaning ang bawat atake ni Yuji Itadori, although oo malakas ang raw strength nito, tinatamaan pa nito mismo ang iyong soul. Meaning masalag mo man ito, mablock mo man ang mga atake ni Yuji, as long as naglaland dito ng hit, tatamaan ka talaga, magkakadamage ka, mararamdaman yon ng soul mo. Rason kung bakit kahit napakatagal na nahaharangan at nabablock naman ni Sukuna ang mga atake ni Yuji, nararamdaman niya na para bang niyayanig nito ang kanyang buong katawan. Ang rason, tinatamaan pala nito ang soul niya. Isa na namang napaka-uping ability, kahit masalag mo, wala kang magagawa kahit napakakunat pa ng defenses mo. Dito natin guys may insert ang nakuha at ang na-adapt niya na shrine techniques mula dito kay Sukuna. Dahil na nga guys sa napakatagal na nakababad ng katawan nitong si Yuji sa cursed energy ni Sukuna, nabanggit nga nila na para bang ang katawan ni Yuji isang cursed object na nababad at naka-adapt sa cursed technique ni Sukuna, na para bang nakuha din niya ang shrine technique. Nanggaling yun mismo dito kay Gojo Satoru. Kaya naman hindi na tayo nagtaka noong eventually
Nagagamit na rin niya ang kanyang cleave and dismantle. Nakita natin guys na ang dismantle niya ay ang nabanggit natin kanina na ang soul dismantle at ang kanyang cleave naman ay ang mga nag-a-appear na parabang scissors na may tinatrace na cut. Nagagamit niya ito hindi lamang sa mga object, kung hindi kahit nasa flesh sa target niya ng mga individuals. Tulad na lamang ng kung paano niya pinutol ang paa ni Sukuna after niya itong mahawakan at gamitan ng cleave. Although at first, iniisip natin na hindi yun ganun kalakas, medyo mabagal pa ang paggamit ni Yuji ng kanyang cleave, isipin nyo na lang guys, 83 years nang nakalipas after ng final battle na yon. Tingin nyo ba hindi yun ma-mastery ni Yuji? Ano sa palagay nyo? Ngayon dumako tayo sa ika-6 na ability nitong si Yuji, at yun ay ang blood manipulation. Dahil na nga sa isang member din ng Death Painting itong si Yuji, alam na natin guys back then na eventually matututunan din niyang magamit ang curse technique ng kanyang mga kapatid tulad ni Choso, ni Eso at ni Ketchizu. Eventually natuto din siyang gumamit ng blood manipulation. Nakita natin doon sa final battle na gamitin niyang piercing blood at ang convergence. And to be honest, alam naman natin guys na napaka-flexible ng paggamit ng blood manipulation. Especially kapag natutunan pa ni Yuji na gamitin ang flowing red skill, magiging mas malakas pa ang kanyang overall physical capabilities. Meaning, para bang mas mababuff pa ang kanyang kakayanan. Ngayon ay dumako tayo sa isa sa pinaka-importanteng ability sa loob ng Jujutsu Kaisen. Isang ability na napaka-rare na ngayon sa Jujutsu Kaisen Modulo. Ito ay ang reversed curse technique. Alam naman natin guys na sa modulo, oo merong marunong gumamit nito, pero nag-iisa na lamang siya. And for sure, napaka-rare na nito sa sequel. However, back then, napakarami ng mga OP na mga sorcerers ang kayang gumamit nito. At isa na doon si Yuji Itadori. Oo, back then sa final battle, hindi niya pa master ang paggamit ng reversed curse technique, kaya tinuturuan pa siya ng kanyang kapatid na si Choso. However, tulad nga ng binanggit ko kanina guys, 83 years nang lumipas. Tingin nyo ba hindi mamamaster ni Yuji sa loob ng ganun kahabang time, gayong sa loob nga ng 2 months na gagawa niya yung pag-aralan? Napaka-importante ng reversed curse technique guys, especially pagdating dito kay Yuji Itadori. Isipin mo na lang, may kalaban kang isang halimaw na napakadaming abilities, kayang magland ng multiple black flashes na magpapataas pa ng kanyang output and voltage, at kung hindi mo siya mawa one hit, one kill, kaya niyang mag-regenerate at i-heal ang kanyang wounds and injuries. Isipin niyo na lamang kung gaano yung nakakatakot. Meron ding abilidad itong si Yuji para counterin kung sakali man na merong marunong ng domain expansion sa sequel na ito. Kahit marunong gumamit ng domain expansion si Dabura, marunong naman gumamit itong si Yuji ng simple domain. This one is hindi naman nakakagulat, especially since nakita natin na marunong ding gumamit ng simple domain itong si Tsurugi. However, pagdating dito kay Yuji, for sure mas nahunya na ito. Mas na-master niya ng paggamit ng simple domain after 83 years na nagdadagdag lang ng panibagong line of defense sa kanyang arsenal. Ngayon, dumako naman tayo sa pinaka-basic, pinakaunang ability na natutunan nitong si Yuji pero nagsilbi din bilang isang significant na factor para matalo nila si Sukuna. Ito ay ang Divergent Fist. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng double impact ang bawat atake niya. After ng kanyang usual na suntok, mag-iiwan ito ng delayed pero mas malakas na impact. Na oo, napakasimple pero napakadaya nito guys. In case na magla-launch siya ng isang surprise attack and in case na hindi aware ang kanyang kalaban. Tulad na lamang ni Sukuna na nineglect ang ability na ito ni Yuji dahil sa crucial mistake na yon ay na-lower down pa further ang kanyang defenses. At alam nyo naman guys na mga nakasubaybay sa main series na sa loob ng isang Jujutsu battle, napaka-crucial maging ng pinakamaliliit na pagkakamali. Ang malala pa nito guys, sa loob lamang ng 2 months, nalaman ni Yuji kung paano gamitin ng napakaraming mga abilities na yon. What more pa kaya ngayon na after 83 years, mas mamamaster niya pa ang mga abilities na yon. And also guys, huwag nyong isipin na hihina si Yuji na magiging mas weaker siya from before. Dahil nabanggit na mismo sa context ng sequel na Jujutsu Kaisen Modulo, hindi siya tumatanda. Meaning, habang buhay siyang nasa prime. Kung anong rason, hindi natin alam, possible na dahil ito sa curse na iniwan ng kanyang lolo at possible din naman na dahil ito sa isang member siya ng Death Painting na hindi siya pure human, na half cursed spirit, cursed object ang kanyang katawan.
However, malalaman natin yan for sure sa pagpapatuloy ng pag-release ng chapters sa modulo. Pero for now, alam natin kung gaano ka-OP si Yuji. And para sa mga hindi nakahabol sa ating main series reviews, na ito na, alam nyo na guys kung anong kanyang abilities. Kayong maglala dahil by this Thursday, maire-release natin agad ang spoilers para sa chapter 17. Kaya naman para palagi kayong updated at para ma-notify kayo pagka-release natin ng spoilers na yon ay siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.